DZRH, a proud member of MBC Media Group. 2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, ika-16 ng Hulyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 6.793 trillion pesos. National budget para sa 2026 sinaprubahan na ng Pangulong BBM. National Expenditure Program isusumite sa Kamara para maging General Appropriations Bill. Majority ng mga Pilipino iginiit na dapat harapin ni BP Inday Sara ang impeachment case laban sa kanya ayon sa survey ng SWS. Tatlong kalyado ang senador ng dating Pangulong Digong nagpal ng resolusyon na humihirit ng house arrest para sa dating Pangulo. Kamara nakapagtala ng pinakamataas na trust rating noong June ayon pa rin sa survey ng SWS. Retired General Jonel Estomo itinangging sangkot siya sa mga missing sabungero. 114-year-old na pinakamatandang marathon runner patay sa hit and run. LPA sa Luzon, maaaring maging bagyong Krising. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area sa silangan ng Luzon ang posibleng maging tropical depression Krising. Ayon sa Pag-asa, may moderate chance o katamtamang posibilidad na ma-develop ang naturang LPA bilang isang bagyo bukas. Huli itong namataan sa yung 1,040 kilometro silangan ng southern o southeastern Luzon. Kumikilos ito ng pahilagang kanluran. Dahil dito at sa epekto pa rin ng southwest monsoon o habagat, asahan ang katamtaman hanggang may kalakasang mga pagulan sa bansa ngayong Miyerkules. Inaasahan palalakasin ng habagat ang LPA, magpapaulan sa Caraga, Eastern Visayas, Masbate, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Apektado rin ng monsoon rains ang Metro Manila, Mimaropa, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite, Batangas at iba pang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Naku, maraming salamat na lamang at naging cooperative po ang lagay ng panahon kahapon, ha? Naging matagumpay po yung ating stickering campaign at iba pang mga events sa 86th anniversary ng DZRH. At sa lahat ng mga dumalaw, nagpaabot ng pagmati, thank you. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, sinalaki naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Katuwang ang iba pang law enforcement agency ang isang kumpanya ng online lending sa Pasig City. Ayon sa PAOK, isinagawang operasyon sa 22nd floor ng Robinson's Equitable Tower sa Pasig City. Opisina ito ng Creditable Lending Corporation na nasa likod ng lending app na Easy Peso. 168 na mga empleyado ng naturang kumpanya ang inaresto, pinaniniwalaang nanghaharas sa mga lender alinsunod sa reklamo ng mga ito at kasong isinampa sa Manila Regional Trial Court Branch 46. Bago ito nabatid na isang lalaki mula sa Valenzuela City ang nagpakamatay matapos na hindi kayanin ang pananakot at harassment ng mga taong nasa likod ng Easy Peso. Inihanda na rin ang kasong paglamag sa Data Privacy Act of 2012, the Truth Lending Act, at saka yung Financial and Product Services Consumers Protection Act laban sa mga hinuling empleyado ng online lending.
iniimbestigahan na rin kung sino ang nasa likod ng naturang kumpanya. Kaya dun ho sa mga nagpaparating ng mga mensahe, mga text messages, halimbawa, gaya nitong Sky Cable na matagal mo nang hindi sinisubscribe, taon mo nang hindi ginagamit at matagal mo nang pinaputol, singil pa rin ang singil, di ko na maintindihan ang pang sinisingil. Ang lagi ko nga sinasagot minsan di ko na sinasagot, kaya lang minsan nakakabuisit, O kaya yung meron pa yung mga credit card na hindi mo naman inactivate, pilit kang sinisingil ng membership. Hindi ba naman kayo isa't kalahating ugok? Hindi na nga inactivate. Makikita nyo naman sa record nyo yan kung may mga transaction, di ba? Maninihil pa kayo ng membership Tapos paulit-ulit pa, At sasabihin nila, ito ho kasi nagkakaroon ng interest, di ba? At ang ginagamit nga po nila ay yung mga collecting company. Pagka ganyan ho ang reklamo, parating ho ninyo sa DICT nang sa gayon masampahan ho ng reklamo. Ganyan klase ho ng pangaharas wala hong puwang, kuminsan kasi nag-hire ho yung mga lending company ng third party para maningil. Kuminsan ho talaga mabubuisit ka dahil this oras pa naman ang gabi, kuminsan kung tumawag, Nabali. Aabutan din kayo ng kamay ng batas, Yung pamimerwisyo niyang ginagawang yan, Arestado ang 4 na Chinese national dahil sa manoy illegal na employment. Ayon sa Bureau of Immigration, nadakip ang mga suspect na sina Ke Jinye, Gu Yilan, Chen Ligan at Wang Shuiron sa pare-pareho na nagtatrabaho sa isang construction facility sa Minalin, Pampanga. Napag-alamang hindi tugma ang kanilang pinapasukan sa lehitibong employer na nakalagay sa kanilang mga bisa. Giniit ni Immigration Commissioner Joel Biado, ito'y malinaw na paglabag sa batas at maaari maging basihan para sa kanilang deportation. Pagbibigay din pa ni Biado, welcome magtrabaho sa bansa ang mga dayuhan basta't susundin nila ang mga kondisyon sa kanilang bisa. At kadalasan po ang binibigay na trabaho sa kanila ay yung hindi kayang gawin ng mga manggagawang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Bilang suporta naman sa programa ng Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng patient transport vehicle ang lahat ng mga lokal na pamahalaan, muling nagkaloob ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ng mga nasabing sasakyan sa 5 bagong benepisyaryo. Kabilang sa pinakabago nakatanggap ng donasyon ang bayan ng Benito Soliven sa Isabela, ang San Pedro City sa Laguna, Polytechnic University of the Philippines at ang Ospital ng Parañaque, gayon din ang Joint Task Force Unit Ilocos Headquarters. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng programa na palakasin ang kapasidad ng mga LGU, mga pampublikong institusyon at security forces sa pagtungon sa mga emergency at mga sakuna alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong BBM. Ayon kay Mayor Art Mercado ng San Pedro City, malaking tulong ang naturang sasakyan para sa mas mabilis na pagresponde sa mga emergency, lalo na sa mga komunidad na kapos sa access sa mga medical services. Ayon kay Mayor Mercado, it's a lifeline that will help us save more lives. Nagpasalamat din si dating Congressman Gaston Bunting sa donasyon na ibinigay naman sa ospital ng Parañaque. Magandang umaga, Pilipinas! Ang iisang dibdib ni na Edgar Alan Guzman at Shaira Diaz nakatakda na sa Agosto. Sino sila? Yan ang alamin natin kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Kasado na ang pag-iisang dibdib ng Kapuso Stars na sina Edgar Alan Guzman at Shaira Diaz. Noong February last year, nagpropose si Edgar Alan kay Shaira at magmula noon ay pinaghandaan na nila ang kanilang kasal na ang gusto nila ay very memorable ito at masunod ang dream wedding na gusto ni Shaira. Wish din ni Shaira na malaki drama ang kanilang pre-na pictorial kaya nagkaroon sila ng pictorial kamakailan lamang sa Nami Island sa South Korea. Nagpasalamat si EA na binigyan sila ng magandang panahon kaya naging maayos ang kanilang pictorial sa naturang lugar. Nagpasalamat din siya sa kanilang mga suppliers na nagtrabaho na maging maayos at maganda ang kanilang pre-na pictorial. Wala pa silang announcement kung kailan ang kasal pero napag-alaman naming nakatakda na ito sa August 14 na gagawin sa isang events place sa Tagaytay. At maglalabas din naman sila ng talaan ng entourage na karamihan ay mga malalapit nilang kaibigan at katrabaho sa GMA7.
11. Ngayon pa lang ay kinukongratulate na namin ang magkasintahang Edgar Allan Guzman at Shaira Diaz. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Dumayo pa sila ng Nami Island. Ang daming magagandang lugar dito. Mga location shoot para sa mga ganyang klaseng event. Ano, yung mga prenuptial event. Ang dami dito sa Pilipinas. Sell lang yung masyado lang niroromantasize yung Nami Island. Pero kung tutusin, alam po ninyo na ang ganda ng Pilipinas. Mga mamis, Laundry Day today, kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ng self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Sebon cotton. Gawa po ito ng ACS. Pumanaw na ang tinuturing na pinakamatandang marathon runner na si Pauja Singh, 114 years old. Nasagasaan po kasi ito ng isang sasakyan sa India. Sa ulat ng Reuters, na hit and run si Singh malapit sa kanilang barangay sa Punjab, India habang tumatawid ng kalsada. Iniimbestigahan na ng pulisya ang naturang insidente para matukoy kung sino ang nakabangga sa marathon runner. Kung maalala, nagawang tapusin ni Singh ang Toronto Waterfront Marathon noong 2011 sa score na 100, sa edad na 100. Noong namang 2003, natapos niya ang karera sa loob lamang ng 5 oras at 40 minuto. Yan man, hindi siya naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa kawalan ng birth certificate na magpapatunay na siya ay edad 114 years old na. Patay ang 3 illegal gold miner matapos namang masuffocate nang gumuho ang lupa sa loob ng isang tunnel sa sitio Ugong Barangay, Tagnato, Batarasa, Palawan. Nangyari ang trahedya noong Linggo ng gabi habang nailabas naman ang kanilang bangkay sa tulong ng Batarasa Municipal Disaster Reduction and Management Office at iba pang mga ahensya ng gobyerno. 2 iba pang kasama ng mga biktima ang iniulat na nawawala pa rin at patuloy na pinaghahanap pa. Pinag-aaralan ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang paraan kung paano makalilikha ng mas maraming entomopathogenic. Yan. Hirap bigkasin entomopathogenic. Yan. Punchay na tumutulong naman sa pagluksa ng mga red strip soft-scale insect o yung peste na sumisira ng mga tubuhan sa Negros at Panay. Ayon kay SRA Chief Pablo Luis Ascona, may kakayahan ang nasabing punjay na pumatay ng nasabing insekto, pati ng itlog ng mga ito sa isang natural habitat para mapatay ang nasabing peste nang hindi gumagamit ng kemikal. Kumpiyansang opisyal na hindi na mapaparami ang nasabing punjay, makakalaya ang mga magsasaka ng tubo sa paggamit ng chemical spray. Sa datos, halos 3,000 hektarya na tubuhan sa Negros Occidental ang apektado ng naturang peste na nakakapagpabawa sa tamis o sugar content ng mga tubo. Alam po ninyo, ito isa sa mga sektor na talagang napabayaan. Hindi lang naman ang kasalukuyang administrasyon, kundi ng mga nakalipas na administrasyon. Dati isa sa mga pinagmamalaki ng Pilipinas ay major exporter tayo ng asukal. Pero dahil nga po sa kawalan ng sapat na programa para sa kanila, napabayaan ang gusto. Sa ibang bansa po, yung mga sugarcane plantation, irrigated. Nang sa gayon maganda yung balanse ng lupa, dito sa atin hanggang ngayon, although tama naman yung direksyon na ginagawa ng National Irrigation Administration, pero yung pangakong i-irrigate ang iba pang mga high-value crop ay nananatiling isang malaking hamon. Tiniyak naman ang re-elected Leyte 1st District Representative na si Ferdinand Martin Romualdez ang pagsuporta ng Kongreso sa programang Walang Gutom ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pondo sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget. Ayon kay Romualdez, walang Pilipinong dapat magutom upang maabot ang potensyal ng may ito. Ayon kay Romualdez, hindi ito basta proyekto ng ating Pangulo. Ito po ay isang vision for a hunger-free Philippines.
Kayatang walang gutom ay isang programa na nangangako ng dignidad, isang pledge of compassion at commitment to bring real change to every Filipino family. Inanunsyo kamakailan ng DSWD ang plano nitong palawakin pa ang programa at mula 300,000 families ay gagawin itong 750,000 ang tutulungan ng programa. Nagbibigay ang programa ng 3,000 pisong buwanang food credits gamit ang Electronic Benefit Transfer Card upang makabili ng piling pagkain ng mga benepisyaryo sa mga accredited na mga tindahan. Pinuri naman ni Romualdez ang Pangulong Marcos sa pagsama nito sa laban ng gutom program upang isulong ang malaking bahagi ng bagong Pilipinas agenda. Binigyan din pa ng speaker na ang pagtutulungan ng DSWD at ng Department of Agriculture sa pagpapatupad ng 20 bigas meron na ay nakapagbigay para makapagbigay ng 20 pisong presyo ng kada kilo ng bigas sa mga piling kadiwa stores at mga partner retailers ay isa sa mga paraan para ma-achieve ang walang gutom campaign. Maganda umaga, Pilipinas! Pangasinan, may bago na namang Provincial Police Director. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masanto siya kawasan, itsukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nagkaroon ng turnover of command ceremony para sa bagong mamumuno sa Pangasinan Police Provincial Police Office na isinagawa kahapon araw ng Martes, July 15 sa Pangasinan Police Provincial Office na pinangunahan ni PNP Regional Office 1 Director Police Brigadier General Dindo Reyes, kung saan pinalitan ng hindi pa nag-iinit ang puwet sa upuan na si outgoing PNP Pangasinan Acting Provincial Director Colonel Ricardo David. Ito'y pinalitan ni incoming Officer in Charge Police Colonel Arbil Merculio. Sa programa, nagkaroon ng pagkakataon upang magbigay ng kanyang mensahe si David na nagpapaabot ng pasasalamat sa lahat ng kanyang mga nakasama sa maiksi, subalit produktibo ang niyang panunungkulan nito bilang pinuno ng Pangasinan Police Provincial Office. Samantala, inihayag naman ni Merculio ang kahandaan nito na magsilbi muli sa lalawigan ng Pangasinan kasabay ng kanyang hamon sa mga kasamahan nito na panatiliin ang profesionalismo sa kanilang hanay sa pagpapatupad ng tungkulin. Samantala, nagbigay ng kanyang mensahe ang direktor ng PNP Regional Office 1 na si Police Brigadier General Dindo Reyes sa kanilang kagyat na pagtalima sa 5-minute response time na isinusulong ni PNP Chief Police General Nicolas Torida III. Si David ay nagsilbi bilang Acting Provincial Director ng Pangasinan PPO mula Mayo 22 hanggang July 14 ngayong taon, habang si Merculio ay dati nang nanungkulan bilang hepe ng pulisya sa bayan ng Infanta, Mga Tarim at Alaminos City. Dati rin siyang naging Provincial Chief ng CIDG Pangasinan. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:20. Oy mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Pot Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pot Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo'y nagninilay-nilay, nag-iisip kung ano ang ating mahiwagang tunog, ito muli ang ating mahiwagang tunog. Nagkakalago kahapon 8,600 dahil anniversary. 9,000 na ngayon. Ayan, increase na natin. Balik na tayo sa track, ano ha? Yung isang item na hinahanap nga natin ay casing ng salamin. Ilalagyan ng salamin, ano ha? At ang prinsipyo ng P6 ay sinisilid. Ano yung isinilid at saan isinilid? Ayun ang huhulaan ho ninyo ha. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format pa rin po ng pagtatext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Papatawan ng 100% taripa ng Amerika ang Russia kung hindi nito ititigil sa loob ng 50 araw ang gyera sa Ukraine. Lupit ano ha? Ito ang babala ni US President Donald Trump sa isang press briefing kasama si NATO Secretary General Mark Rutte sa Oval Office sa Washington, D.C. Ayon kay Trump, dismayado siya kay Russian President Vladimir Putin at napatid na ang PC niya rito. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin tinatapos ang kaguluhan sa Ukraine. Sakaling ipatupad ang mabigat na taripa, kabilang sa mga apektuhan nito ang mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia dahil sa tinatawag na secondary sanction. Itinanggi naman ni retired Police Lieutenant General John L. Estomo, dating hepe ng National Capital Regional Police Office, na may kinalaman siya sa isyu ng missing sabungero. Kaugnay nito na isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na may kinalaman umano siya sa pagkawala ng mga sabungero. Ginit ni Estomo, walang sapat na ebidensya ang nagpapatunay na sangkot siya sa pagkawala ng mga ito. Inihahanda na rin niya ng kanyang abogado ang mga kaso laban kay alias Totoy dahil sa paninira at akusasyon nito laban sa kanya. Ginit ni Estomo, dapat katotohanan lamang ang manaig sa pagharap ng katarungan. Nilinaw naman ni Julie Patidongan alias Totoy na bagaman miyembro ng sinasabing Alpha Group, si retired Lieutenant General John L. Estomo, hindi ito kasama sa naging pulong ng grupo para talakayin ang pagpaslang sa mga sabungero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, sinabi ni Patidongan na kaya lamang niya pinangalanan si Estomo ay dahil sa sinabi mismo sa kanya ng itinuro niyang utak ng krimen na si Atong Ang. So, ang kwento, kinuwento ni ganito, ikinuwento ni ganito at yun ang kanyang testimonya. Ayan, Ayon kay Patidongan, sa bibig mismo ni Ang nanggaling na pinapapatay siya ni General Estomo para niya matapos na ang kanilang problema. Si Mr. Atong Ang, sa bibig niya mismo nanggaling yan. Kasi ito si Mr. Atong Ang, magaling to mangdamay ng tao. Kaya nasabi ko yan dahil sinabi ni Mr. Atong Ang mismo, magpasalamat ka nga dahil sinabihan ako ni General Estomo na ipapatay na kita para tapos na itong problema natin. Sa bibig ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Paglilinaw ni Patidongan, wala siyang personal knowledge. Matapos mong kalad ka rin. Paglilinaw ni Patidongan, wala siyang personal knowledge sa partisipasyon ng dating NCRPO chief sa pagkawala ng mga sabungero maliban sa sinabi sa kanya ni Atong Ang. Ano po ang role ni General Estomo sa grupo ng Alpha? Katulad ng sinabi ko, membro lang siya. Ngayon kaya ako nagsalita ng ganon dahil lang doon sa sinabi ni Mr. Atong Ang. Pero wala akong sinabi na si General Estomo mismo ang nagsabi sa akin na ganon. So hearsay po, hindi nyo direktang alam kung totoo ito o hindi? Yes. Alam mo niya? Ay, susme, kaya humihina ang kaso eh. Kasi nagkikwento ho ng labis-labis eh. Nag-issue ng summon ang National Police Commission sa 12 aktibong pulis na umano'y sangkot sa pagkawala ng 34 na mga sabungero. Kasunod dito ng reklamong inihain ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy laban sa 18 pulis na idinadawit niya sa kaso ng missing sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Rafael Calinisan, ito'y para mabigyan ng pagkakataon ng 12 aktibong pulis na ipaliwanag ang kanilang panig. Sinabi naman ni Calinisan na wala silang jurisdiksyon sa 6 pang pulis na itinuturi ni Patidongan dahil wala na sa serbisyo ang mga ito. Ngunit paglilinaw niya, maaari pa rin silang papanagutin sa pamamagitan ng paghahain ng kaso sa Department of Justice. Muling hinamo naman ni Julie Patidongan alias Totoy si Atong Ang na magpalay detector test. Kapanayam pa rin ng DZRH, sinabi ni Patidongan, whistleblower sa kaso ng missing sabungero, na nagpupulong ang grupong Alpha para magpasya kung sino ang dudukutin at papaslungin sa mga sabungero. Ilan sa mga pangalang binanggit ni alias Totoy sa naturang interview si Jerry Ramos, si Congressman Sani Lagon at ang dati niyang idinawit na si Gretchen Barreto. Kasama dito sila Jerry Ramos, Congressman Sani Lagon,
Jan Kapinpin at Attorney Caroline Cruz. Ito naman sila, ito talaga sila yung kasama lagi sa meeting doon sa isang conference room. Maliban lang kay General Estomo. Isa pa, Don, dito ba sa meeting na ito na isang beses lang, kasama ba si Gretchen Barreto dito? Yes, kasama. Nung meeting na yan, nandyan lahat lahat ng Alpha. Katulad na sinabi ko, wala dyan si General Estomo. Maring pinabulaanan din Elias Totoy ang sinabi niya na umano'y walang katotohanan ang isiniwalat niyang impormasyon laban sa naturang negosyante. Marami ng buto na nakuha doon sa talik. Sino ba sa amin dalawa nagsisinungaling? Don. Tulad niyan. Hinamon ko si Mr. Atong Ang. Mr. Atong Ang, ilang ulit ko na sabihin sa iyo dahil sira na rin yung pangalan ko dito. Ang sabi mo sa akin, nagsisinungaling ako. O sige Mr. Atong Ang, hamunin kita. Magpalay detector tayong dalawa. Meron ho kasing legal dictum na falsus in unus, falsus in omnibus. False in one could be false in all. Posibleng galing sa tao ang 6 na mga butong na recover sa Taal Lake. Ayon kay PNP Forensic Group, DNA Laboratory Division, OIC, Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, positibo silang buto ng tao ang 6 sa 91 butong nakita sa nagpapatuloy na retrieval operation kaugnay ng mga missing sa Bungero. Ito rin ang giniit ni PNP FG Deputy Director for Administration, Colonel Francisco Supe Jr., kung ang pagbabatayan na niya ay struktura ng mga nadiskubring mga buto. Samantala, nasa 18 DNA samples na ang natanggap ng forensic group mula sa kaanak ng mga nawawalang sa Bungero. Aminado naman si De La Torre na very challenging ang pagmamatch ng DNA samples sa mga naulilang pamilya at na-recover na buto sa Taal Lake dahil nalubog sa tubig ang mga ito. Isinalaysay ni Julie Patinongan alias Totoy, ang whistleblower sa kaso ng missing sa Bungero, ang naging pulong ng Alpha Group hinggil sa pagpaslang sa nawawalang sa Bungero. Sa panayam pa rin ng DCRH, sinabi ni Patinongan na isang beses lamang nagpulong ang grupo ng mga sagbungero para pag-usapan nga ang pagdukot at pagpapaligpit sa mga missing sa Bungero. Nung nagsimula itong mga may mga mandaraya, supe, talagang isang sit lang ng meeting na sinabi ni Mr. Atong, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Ngayon, sino ba sa inyo ang pabor? Yun lang yun, isang bisis lang yan. Pero hindi sinabi na tuwing may, kasi mali kasi ang pagkaintindi ng ibang tao na tuwing may nawawala, may butuhan. Yun. Sinabi rin ni Patinongan na present siya sa naturang pulong dahil pinagkakatiwalaan siya ni Atong Ang sa lahat ng mga bagay maging sa mga kalokohan nito. Iimbestigahan na rin ng House Quad Committee ang anggulong posibleng ugnay ng kaso ng missing sa Bungero sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, very revealing na posibleng konektado nga ang Double Death Squad sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Maliban dito ay niugnay na rin ni Congressman Abante ang ngayoy talamak na illegal na sugal sa kontrobersyal na extrajudicial killings. Binanggit din ng kongresista na tinututulan nila noon ang pagtatayo ng Manila Arena kung saan nagtrabaho si Julie Patinongan alias Totoy, ang whistleblower sa kaso ng missing sa Bungero. Iginiti Abante na mula nang mag-operate ang Manila Arena ay nagsimula na rin ang napaulat na pagkamatay ng 8 katao, sinundan ng 34 na nawawalang sa Bungero. Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula eh. Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Kung niyo po matatandaan, nag-apply po ang kumpanya ni Atong Ang ng prangkisa
para sa kanyang isabong. Inaprubahan ho yun ng Congress. Kongreso po ang nag-aproba para magkaroon noon ng prangkisa sana. Itong si Atong ang naharang lang po yan sa Senado. Hindi nakapagtataka para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang pag-uugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte sa kaso ng missing sabungero. Napanayam ng DCRH, sinabi ni Panelo, naniniwala siyang nais lamang ni Justice Secretary Boying Rimulya na siraan ng dating Pangulong Digong Duterte. Noon pa sinasabi ko na yan na mukhang gusto na naman nilang i-connect sa dating administrasyon yan. Kasi yung mga payag ng SOJ, doon papunta eh. Hindi yung mga enforcer yung gambling na yan, enforcer din daw doon sa war on drugs. So, ibig sabihin nun, talagang gusto nilang isama na naman si dating Presidente Duterte dyan. Oo. Di ba mulat sa poll, ang kanilang layunin, siraan yung mag-ama. Sa panayam pa rin ng DCRH at radyo natin, pinuna ni Panelo ang agarang pag-anunsyo ni Secretary Rimulya hinggil sa manoy koneksyon ng war on drugs sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang problema kasi dyan sa DOJ, lalong-lalo na yung kanilang puno, nauuna yung mga pahayag, yung mga announcement. Mukhang hindi siya natututo doon sa mga pagkakamali niya ng mga nakaraan. Yung ginawa niya kay Bantag, kay Tebes, at sino-sino pa. Na wala pang preliminary investigation, meron na mga payag na malakas ang ebidensya, guilty yan. Ganyan na naman. Yan na naman ang mga linya niya eh. Handa ang Department of Justice na kausapin ang pamilya ng mga missing sabungero na umatras na kung nais na mga ito na muling ipaglaban ang kaso. Sinabi ni Prosecutor General Richard Padulyon, bagamat may mga ulat na natanggap siya na may mga pamilyang gusto ng muling buhayin ang kaso, wala pa namang lumalapit sa Department of Justice. Nauunawaan din niya na nabuhayan ang mga ito na buksan muli ang kaso. Ngunit nag-iingat lamang dahil sa nakipag-ayos na sila. Sinabi pa ni Padulyon, kailangang makausap ng DOJ ang mga ito para malaman kung ano naging dahilan ng kanilang pag-urong at ang dahilan kung bakit nais nilang muling buhayin ang kaso. Testigo na rin sa kaso ng missing sabungero ang lalaking nakuhana ng CCTV na nagwi-withdraw ng pera gamit ang ATM card ng isang nawawalang sabungero. Ayon kay Julie Dondon Patirongan alias Toto, itauhan niya ang lalaki at handa na rin itong tumistigo. Sa una ng investigasyon ng mga otoridad, pag-aari ng isang Melbert John Santos, kabilang sa mga nawawalang sabungero, ang ginamit na ATM card. Sa impormasyong nakuha ng pulisya sa bangko, nakapag-withdraw ng nasa 30,000 pesos sa 4 na transaksyon ng lalaki mula sa account ni Santos. Dahil dito naniniwala ang PNP Criminal Investigation and Detection Group na oras na matukoy nila ang lalaki sa video, mas magkakaroon ng kaliwanagan sa kaso ng mga missing sabungero. 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Kayo po may mga importanteng lakad, hindi lamang po pupunta ng Taal para makipag-marites, may mga importante kayong transaksyon. Magbawa ng proteksyon laban po sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved alcohol. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaking nahulihan ng shabu sa bayan ng Marantao, Lanao del Sur na diskubreng wanted nun pala sa salang pagpatay sa Antipolo City. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Arestado ng Marantao Municipal Police Station, Lanao del Sur ang lalaking nasa listahan bilang top 10 most wanted person sa Antipolo City. Ayon sa Marantao Police Office, nasagap ng Intel units ang isang bagong salta sa barangay Bubong, Madanding, Marantao na nagbebenta umano ng shabu. Agarang inilunsad ng Marantao Police personnel ang drug bypass operation at matagumpay na nabitag ang suspect na kinilala sa alias nitong Mahid, 25 years old. Nakumpiska ng joint operative ang shabu na may halagang 29,920 pesos. Sa kanilang pagberipika sa online portal ng PNP, nakita na may standing warrant of arrest sa kasong pagpatay ang suspect sa lungsod ng Antipolo. Agarang nakipag-ugnayan ng Marantao PNP Lanao del Sur sa Antipolo Police Office at inihahanda na rin ang panibagong kasong kakaharapin ng drug suspect bilang paglabag sa RA 9165. Pinapurihan ni Probar Regional Director Police Brigadier General Jason D. Guzman ang coordinated action ng Probar team upang mahuli ang mga fugitives na nagtatago sa kanilang AOR dito sa Probar. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June! Maganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan at hindi po mga testimonial o mga kwentong kotsero, kundi human clinical trial. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas epektibo po nating mararamdaman ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ang ultabayo po, ang bawat kapsula nito ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Responsable po yan sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong po ang ultabayo na achieve natin ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, magandang disposisyon sa araw. Ayan ha. Kahit na napuyat ho kayo, napuyat maagang gumising dahil sa pakikinig sa Magandang Umaga Pilipinas. Aba, up and well pa rin kayo sa buong maghapon. Bakit? Nag-ultabayo. Ang ultabayo din po ay nakatutulong para matulungan ang magandang daloy ng dugo, lalong-lalo na sa mga mister, sa mga senior na nanlulupaypay na ang hinaharap. Ayan ha. Ray, alam na this. Ayan ha. Kung meron po kayong mga concern, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ha, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At dahil nga po katatapos pa lamang ho ng DZRH anniversary, aba, tuloy pa rin ho yung alok natin sa inyo na 10% discount. Online ho kayo bibili, no ha? Puntahan po ninyo yung ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code, gamitin ang code na Kuya Angel to avail of 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Nakabubuti sa nocturnal at daytime blood pressure control ang pag-inom ng gamot na para sa alta presyon tuwing gabi kaysa tuwing umaga. Itong lumalabas sa pag-aaral ng Sichuan University sa China kung saan 720 individuals na edad 18 hanggang 75 mula sa 15 ospital lang sumailalim sa anti-hypertensive treatment at discounted treatment sa loob ng 2 linggo. Sa pag-aaral, ilang grupo ang sumailalim sa anti-hypertensive medication ng umaga o mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ang iba naman uminom ng gamot mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Lahat ng mga pasyente ay uminom ng isang brand ng anti-hypertension medicine. Yung, hindi pala brand ito, mukhang ano ito generic name. Olmesartan. At saka yung isa amlodipine. Nakadepende ang dosage ng gamot sa kanilang ambulatory office
kanilang ambulatory at office blood pressure monitoring. Ayan, bukas nga hagilapin natin si Mr. Brian Posadas paliwanag ho sa atin. Although ito po clinical trial pa lang, Maganda umaga, Pilipinas! Menor de edad kabilang sa nasawi sa brutal na pananaksak sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Suspect naman arestado. Detalye na balita mula kay Jun Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, dalawang lalaki kabilang isang minor de edad ang nasawi matapos pagsasaksakin sa labas ng isang internet cafe sa Purok 3 Feder Road 3, Barangay Tibalog sa Tutumas, Davao del Norte. Pasado alas 2 na madaling araw, Hulyo 14, 2025. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Dundon, 22 anyos at Sam, isang minor de edad. Ayon sa investigasyon ng kapulisan, bigla na naman nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng internet cafe kung saan nakita ng mga saksi ang suspect na si alias Tawi, 25 anyos, na pinaghahampas ng fire extinguisher ang mga biktima bago pa man pagsasaksakin gamit ang screwdriver. Dead on the spot si Dondon habang idineklarang dead on arrival sa ospital ang minor de edad na biktima. Arestado kaagad ng mga operatiba ng Santo Tomas Municipal Police Station ang suspect matapos positibong ituro ng mga saksi. Sa ngayon kulong na ang suspect habang inihanda na ang mga kaukulang kasong kriminal na isasampa laban sa kanya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Suter. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 4 ng umaga, mayorya ng mga Pilipino ang nais na harapin ni Vice President Sara Duterte ang kanyang impeachment case upang sagutin ang mga alegasyong ibinabato sa kanya. Batay ito sa resulta ng survey ng social weather stations kung saan 66% ng mga Pilipino naniniwalang dapat na harapin at sagutin ang mga alegasyon ng katiwalian. May 19% naman ang mga respondent ang tutol, 15% ang walang desisyon. Pinakamarami sa mga tinanong na sang-ayon sa harapin o sa naharapin ni VP Inday ang impeachment case ay mula Metro Manila na nasa 76%. Sumusunod ang Balance Luzon na may 69%, ang Visayas 67% at ang Mindanao 55%. Sa socioeconomic classes naman, ang nasa Class ABC ang may pinakamataas na bilang ng mga sang-ayon sa naturang pahayag na may 73%. Sumusunod naman ang Class D, 66% at ang Class E na may 62%. Isinagawa ang survey noong June 25 hanggang 29 na may 1,200 adult respondents sa buong bansa. Naitala naman ang Kamara de Representantes ang pinakamataas na trust rating nito noong Hunyo sa ilalim ng pamumuno ni Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ito ang batay sa pinakahuling survey ng social weather stations. Tumaas ng much trust rating ang Kamara makaraan ng 3 buwan. Mula 34% noong Abril ng 2025, umakyat ito sa 49 nitong Mayo at umabot pa ng 57 nitong Hunyo. Ipinapakita ng mga numerong ito na lumalalim ang kumpiyansa ng publiko sa Kamara sa panahong sinusubok ng malalaking isyong pambansa, ang tibay at pagiging independent ng institusyon. Tumaas din ang tiwala ng publiko kay Speaker Martin Romualdez mula 23% noong Abril, naging 26 nitong Mayo at 34 naman nitong Hunyo. Ipinapakita nito na kinikilala ng taong bayan ang kanyang matibay na pamumuno kahit sa gitna ng tensyong politikal. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, patunay ang mga resultang ito na nakamit ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ng Romualdez nitong nakalipas na taon ang pagkilala o respeto ng publiko. Sinabi pa ni Abante na sa ilalim ng pamumuno ng Romualdez na ipasa ng Kamara ang 61 sa 64 na mga mahalagang panukalang batas na nirekomenda ng LEDAC. Kabilang narito ang 27 out of 28 na priority measures sa ikatlong regular na sesyon. Ang malaking pagtaas naman ng trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos at ang Kamara de Representantes sa ilalim ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa isa umanong patunay na epektibo ang pamumuno ayon kay La Union Representative Francisco Paulo Ortega de Pifa. Ayon kay Ortega, isang Senior Deputy Majority Leader sa 19th Congress, ito ay isang kumpirmasyon ng tiwala ng publiko sa kahangahangang performance ng Administrasyong Marcos, gayon din ang Kamara sa ilalim ni Speaker Romualdez. Ibinigay ng Romualdez ang pahayag bilang tugon sa pinakahuling survey ng social weather station na nagpapakita ng tumaas ang trust rating ng Pangulo ng 12% percentage point
Mula 36% noong Abril, naging 38% noong Mayo at umabot naman ng 48% nitong Hunyo. Ang near majority trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kalagitnaan ng kanyang termino ay patunay na hindi siya isang lame duck gaya ng sinasabi ng kanyang mga kritiko. Kasabay nito kinilala ni Zambales Representative J. Kung Ho ng mataas na rating ng Kamara de Representantes at ni Congressman Martin Romualdez, ang Speaker ng 19th Congress. Anyang naturang pagtaas ay nangangahulugan ng mas matibay na suporta mula sa legislatura para sa Pangulo at sa kanyang mga programa, gayon din sa vision nito para sa bagong Pilipinas. Nagbigay ng pahayag si Kung Ho bilang tugon sa pinakahuling survey ng social weather stations na nagpapakita ng tumaas ng 12 percentage points ang trust rating ng Pangulong Marcos mula 36% noong Abril at umabot naman ng 48% nitong Hunyo. Tatlong kalyado naman ang dating Pangulong Digong Duterte sa Senado ang nagfile na ng resolusyon na humihiling sa gobyerno ng Pilipinas na isulong sa International Criminal Court ang house arrest habang nakabimbin pa ang kanyang pagliliti sa mga kasong crimes against humanity dahil sa problema nito sa kulungan. Iginiit ni na Senators Bongo, Bato de la Rosa at Robin Padilla ang katandaan o edad ng dating Pangulo, hindi magandang kalusugan at ang pagkakahiwalay sa kanyang pamilya na nangangailangan ng humanitarian consideration. Sinabi ng tatlong senador, malaking ibinaba ng timbang ng dating Pangulo dahil nawala ng ganang kumain, masyadong malamig ang panahon sa kanyang kinalalagyan sa The Hague, Netherlands at base na rin sa impormasyon ng mga miyembro ng kanyang pamilya na bumibisita kay Mayor Digong, medyo nalulungkot din ito. Sa resolusyon, inalala rin ni na Senator Go ang mga report ng napagdating ni Mayor Digong sa The Netherlands. Inalok ito ng posibilidad ng house arrest sa isang rented residence na may access sa kanyang sariling doktor, nurse at miyembro ng pamilya. Kaya man walang naging development sa nasabing opsyon at hindi ito nag-materialize. Nilinaw naman ang palasyo ng Malacanang walang kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Pawi Tantoco sa Los Angeles, California. Una nang napaulat ang pagkamatay ni Tantoco noong March 8 dahil sa cocaine overdose at kinumpirma naman ito kamakailan lamang ng LA County Medical Examiner. Pero ayon sa Palace spokesperson na si Attorney Claire Castro, fake news ang mga kumalat na impormasyon na kasama si First Lady Lisa noong mangyari ang naturang insidente. Iginit ng Malacanang pineke at dinoktor ang police report na kumalat sa social media mula Beverly Hills Police Department kung saan sinasabing natagpuan si Tantoco habang nire-revide ng security ng isang hotel. Nakasaad pa sa pineke umanong report na kasama ni Tantoco sa hotel sina First Lady Lisa, aktres na si Alexa Miro at ang asawa ng negosyante na si Dina Arroyo Tantoco na kasalukuyang Deputy Social Secretary naman ng Palasyo. Sinabi pa ni Attorney Castro, layo ng pagpeke ng dokumento ay pagmukhaing may kaugnayan ang unang ginang sa pagpanaw ni Tantoco upang siraan ang First Lady sa mata ng publiko. Magandang umaga, Pilipinas! Faith healer sa Northern Samar sugatan matapos na saksakin ang kanyang pasyente habang ito'y ginagamot. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, maimbuntag ni mo Jane. Sugatan ang isang faith healer dito sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng Lapinig nang saksakin sa dibdib ng kanyang pasyente habang ito ay kanyang ginagamot. Ang nasabing insidente ay naganap sa barangay Bagakay ng naturang bayan. Ayon sa report ng PNP, sa kalagitnaan ng gamutan na nasabing faith healer sa hindi malaman na dahilan, itong si pasyente bigla na lamang sinuntok ang nasabing faith healer habang siya ay ginagamot. Matapos suntukin, sinaksak pa niya ito sa dibdib gamit ang balisong. Isa naman ang nadamay sa nasabing pananaksak na naroon sa lugar. Nang makita ng suspect na pasyente, ang isang lalaki ay hinabol niya ito at sinaksak rin sa likod. Dahil sa sugat na natamo ng dalawang biktima, agad na isinugod ang mga ito sa Gamay District Hospital upang isailalim sa gamutan. Matapos ang pananaksak, agad na tumakas ang 30 gulang na suspect. Ngunit napag-alaman na kahapon ay kusa itong sumuko sa Lapinig Police matapos ang follow-up operation ng otoridad. Nakakulong na ito at nakatakdang humarap sa karampatang kaso. Kasalukuyan ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa motibo ng krimen. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga, Ma'am Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Kumusta na po kayo? Sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga taga Madagascar, magandang umaga po sa inyo dyan. At mga Pilipino ang naglalayag ngayon, mga seafarers natin, ingat kayo sa biyahe. Sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, sa Taiwan, sa Ohio, kasama sa mga suki natin dyan po sa Japan. Magandang umaga ho sa inyo. Baka babalik ko kayo ng Pilipinas, wag na kayo magpasalubong na imported at tsokolate. Meron tayo ditong locally made, gawang lokal but taste and looks global, ang Tangerine Chocolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki nila ang Tangerine Chocolate dahil ito'y pinagpaguran, pinagpawisan ng ating mga magneniyog at magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! Ilang karagatan naman ang Eastern Visayas, apektado pa rin ang red tide. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Apektado ng red tide ang ilang karagatan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, Regional Information Officer Christine Grisola. Ayon kay Grisola na ang laman mismo ng shellfish apektado sa red tide sa karagatan ng Matarinaw Bay sa Eastern Samar sakop ang General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcido. Kaya pinagbabawal lang muna ang pagkuha, pagkulikta, pagbinta ng mga shellfish galing sa naturang karagatan, kalakip ng mga alamang. Ang isda naman ay pwede kainin basta kunin lang ang lamang loob, hugasan ng mabuti bago pa lutuin. Samantala, nasa ilalim naman ng local red tide warning ang erong-erong Bay sa Catbalogan City dahil nananatiling positibo sa Pyrodimium bahamense ang filtered seawater samples na kinolekta sa naturang karagatan. Pinayuhan naman ang publiko ng BFAR na sumunod sa precautionary measure bilang pag-iingat para maprotektahan ang lahat na posibleng peligro na may dudulot sa pagkain ng mga shellfish sa Asitis SP alamang o hipon galing sa naturang karagatan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jimmy. 6 na minuto na lamang bago alas 5 na umaga. Hinimok naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo na tutukan na lamang ang pagseserbisyo sa publiko. Ito ay sa kabila ng issue ng dual citizenship ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Sa ambush interview ng DCRH sa DCRH anniversary, sinabi ni Browner na nasagot naman ang kalihim ang pagkwestiyon sa kanyang Maltese passport na isinuko na niya noon pa palang 2021. Panawagan pa ng hepe ng Armed Forces, maraming dapat unahing problema ang bansa, kaya hindi dapat pang alalahanin ng militar ang naturang usapin. Sa walay na panayam naman ng DCRH, tinawag ni Secretary Chodoro na malalim na paninira ang paglutang ng kanyang dating pasaporte na mahigpit na ipinagbabawal sa isang cabinet level official, lalo na sa kanyang posisyon bilang overseer ng National Security Policies and Intelligence Meeting sa bansa. Sa kabila nito, kumpiyansa si General Browner na tapat ang DND Secretary sa watawat ng Pilipinas, gayon din sa ating saligang batas. So let's just focus on our job. Hayaan na po natin yung mga issue ng mga ganyan because anyway, nasagot naman ng ating SND. And ang importante is that yung kanyang allegiance and patriotism to our country is very strong. Impeachment case ni VP Inday Sara, isa lang sa trial, hindi dapat agad na i-dismiss. Yan po ay ayon kay Senator Rapi Tulfo. Detalye na balita mula kay Raymond Edpaan sa RS28. Raymond, good morning.
tutol si Senador Raffy Tulfo na agad ma-dismiss ang impeachment case na kinakarap ni Vice President Sara Duterte na walang mangyaring trial. Ayon kay Senador Raffy, mas makabubuti sa pangalawang Pangulo na marinig ang kanyang paliwanag sa mga akusasyon laban sa kanya. Dahil mismong si VP Sara ang nagsabi na inosente siya at nakahanda siyang humarap at magpaliwanag. Boboto mo nito kontra sa anumang naisin ng kanyang makasamaang senador na agad i-dismiss ang impeachment complaint. Una nito inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kanyang kagustuhan na sa pag-convene ng 20th Congress ay tatanungin nito kung interesado pa sila na ituloy ang impeachment proceedings. Bago mo na ituloy ang impeachment trial ay kailangan magkaroon muna ng linaw sa usapin ng jurisdiction. Narito si Senador Raffy Tulfo. No, against ako. Gusto ko dapat... You will vote against it? Gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataon madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaga, Pilipinas. 57 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa San Diego, California, yung ating Midnight Singers na talaga namang araw-araw inaabangan yung ating programa. Si Tita Loy, si Tita Cora, si Ma'am Linda, ayan na. Pati na rin si Sir Art, Boss Manny, at saka si Junior Bao. Yan po ang Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Ay, RB Baleros, napadala na ni Madam Malu Cabral, yung premyo mo kahapon doon sa ating tanong, 1,000 pesos yun. May resibo actually, napadala na sa'yo. Nagtatanong daw kasi ito kung saan kukunin. Naipadala na po sa GCash mo. Siya ba nagbigay ng GCash number, Malu? Siya nagbigay ng GCash number. O, yan naman pala anyway, ngayon ho kasi ang birthday ni Mayor Deo. Ayan, kaya ang tanong natin kahapon, katuwaan lang naman. Ilang taon na ba si Mayor Deo? Ayan, kasi nga naman, kahapon, anniversary natin, 86th anniversary, Tapos biglang sumunod ang birthday ni Deo ngayon, ni Mayor Deo. Ayan, So, ilang taon na si Mayor Deo? Ayan, sabi niya naman, hindi niya ikinahihiya na siya po ay 70 years old na. Ayan, Kasi naman, kahit naman tingnan ho ninyo, parang 50 lang, parang 50 years old lang si Mayor Deo, pero sa totoo lang ho, elementary pa lang ako, napapakinggan ko na sila nila, Louis Beltran, Jotaro, tapos Deo Macalma. Yun yung naabangan natin ng mga... Morning, Mayor! Ay, teka nga pala, Malu, ito, sana mapasalamatan din natin. Sumulat sa atin si Ma'am Angelita Tuyay, bumati ho siya. Pero talagang bukod sa pagbati niya sa atin sa online, nagpadala pa ito talaga ng sulat, At meron ho siyang isinulat, hinabi na tula, tungkol sa kawayan. Matutuwa nito si Dr. Flor Tesoro, Dr. Flor Tesoro, kita ho ninyo, humabi po ito ng isang magandang tula na may kinalaman po sa kawayan. Alam niya naman yung advocacy natin sa kawayan. Ang ating sa tuwi-tuwi na ipanawagan, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kaya si Ma'am Angelita Tuyay ay nagparating ng kanyang sinulat na tula, nilikhang tula, para po sa ating kaalaman. Ayan, Ma'am, thank you dito po sa inyong hinabing tula, para sa na may kinalaman po sa kawayan. Kawayan ang kasangga ng tao sa buhay, di maitatatwa mahirap o mayaman, dahil magkawangi ang katangiang taglay, babalik sa dati, bumagyo o umaraw man. Bagaling, unang bahagi lamang ho yan nung tula ni
Noong nasa 18 taong siglo, matyagang ginawa ang kawayang organo na inilagak sa simbahan ng Parañaque at doon pinamahala sa mga pari. Ayun. Yung original na bamboo organ. Ayan. Anyway, again, sa ating pong suki na si Mang Angelita Tuyay, maraming salamat po dito sa inyong tula para po sa kawayan. Salamat po! Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. The Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Balik tayo sa mga balita. Inirekomenda ng World Health Organization ang pagpapabakuna ng Lenacapavir 2 beses kada 1 taon para maiwasan ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ang Lenacapavir ay kilala sa pangalang Yestugo, isang capsid inhibitor na pumipigil sa pagkalat ng HIV sa katawan. Sa resulta ng mga isinagawang clinical studies, lumalabas na halos 100% epektibo ang nasabing bakuna sa pagpigil sa HIV. Ayon kay Dr. Tedros Ghebreyesus, Director General ng WHO, bagamat wala pang bakuna laban sa HIV, ang Lenacapavir ay pwedeng gamiting alternatibo sa ngayon. Kasabay nito, inirekomenda rin ng WHO ang paggamit ng HIV Rapid Diagnostic Test para mas mapadali at maging mura ang HIV testing. Kasama natin mula po naman sa Pag-asa si Rhea Torres. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., huli itong namataan sa layang 975 km silangan ng southeastern Luzon at based po sa ating pagtaya ay mataas po ang potensyal na ito ay magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. So kung maging bagyo man po ito, magkakaroon po ito ng local name na si Krising, kaya manatili po tayong updated sa mga forecast ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Sa ngayong araw po, yung epekto ng low pressure air, mararamdaman po yan mostly dito sa may eastern sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So sa areas po ng Bicol Region, pati na rin sa Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan dala ng epekto nitong LPA. At yung habagat naman for southwest monsoon ay magdudulot naman ng maulan na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. So buong Visayas and Mindanao, pati na rin po dito sa Metro Manila, Mimaropa, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales at Bataan. Expect po natin ngayong araw ang maulan na panahon dahil sa habagat. And for the rest of Luzon naman po, ay inaasahan po natin yung partly cloudy to cloudy conditions at kung may mga pagulan man ay mga panandlian po ito na mga thunderstorms.
Dahil po sa Habagat or dito sa binabantayan ng low pressure area, maaaring maranasan po itong mga pag-ulan hanggang sa darating na weekend. So, expect na po natin yung mga mataas na potensyal na mga pagbaha o pagguho ng lupa, especially po sa mga hazard-prone and mga low-lying areas. So, mainam po na maghanda po tayo sa mga maulan na panahon sa mga susunod na araw. At sa kalagayan naman po ng ating karagatan, for now po, wala po tayong gale warning. Kaya malaya pa rin po mga kalayag ang ating mga kababayan. Ingat naman po sa mga planong lumayag, sa mga potential po ng mga offshore thunderstorms, ng mga biglaan na mga pagbugso ng ulan at hangin sa karagatan. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rhea Torres po. Good morning, ingat po tayo. Ma'am Rhea, ang sinasabi mo ay maaaring hanggang weekend ito, ano ha? Yes po. Oo. Pero magiging bagyo na siya, krasing na siya. Hindi po. Mataas po yung chance na within the next 24 hours, so maaaring mamayang gabi or bukas po, maaaring maging bagyo po itong low pressure area. So, in the event po na maging bagyo, hahatakin niya po yung Habagat or papalakasin yung Habagat. So, hanggang this weekend po, magiging maulan ang panahon sa bansa. Anong mga lugar ang tatamaan niya kung sakasakali? If ever po, yung Eastern portion. Possible bagyo po ba? Anong possible bagyo? Based po sa ating pagtaya, although may chance po kasi na magbago pa yung pagkilos niya sa mga susunod na araw. So, maaring dumaan po siya dito sa may area ng Northern Luzon. So, Northern Luzon na naman? Yes po. Most eastern sections po ng bansa, maaaring maranasan po yung mga, kung maging bagyo man po ito, malawak po yung radius niya, maaaring maranasan po yung hangin. Pero yung mga pag-ulan po ay mararamdaman din po sa western sections, may yung mga malalakas na mga pag-ulan. Kaya lang, medyo nag-iipon nga ng lakas, magiging matubig siya. May possibility po dahil medyo, makikita po natin, medyo moist po yung atmosphere. So, medyo maaaring maging maulan po talaga. Ilan bang bagyo pagka July? For the month of July po, 2 hanggang 3. So, nasa panahon na po tayo, kumbaga yung nagsisimula na po yung typhoon season sa ating bansa. Pero kung sakasakali, first na bagyo ito, ano ha? First, ikalawang bagyo po for the month of July. Ikalawa? July ba pumasok si ano? Yes si po. Bising? Nabuo po si Bising sa loob and yan po. So dalawa na siya. Yes po. Second bagyo ng July. Opo. Kaso sabi mo, average 2 hanggang 3. Opo, maaari pang may isa pang humabol kumbaga bago po matapos yung buwan. Sige. Ala na naman tulugan ang mga taga-Pag-asa. Thank you, Ma'am Rhea. Ingat. Maraming salamat po. Ingat din po. Si Rhea Torres mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas. Kaya dapat nakaredy ho yung ating mga emergency kits. Lagyan natin ng family alcohol. Ano man po ang lakad natin ngayong araw na ito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun pa yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. At para meron ho tayong pambili ng family rubbing alcohol, 8,000. 9,000 pala. Huwag mo buwasan. 9,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Nagbigyan na tayo ng giveaway na clue kahapon po sa anniversary natin. Di ba? Sabi ko ho, yung isang hinahanap natin, casing ho ng salamin. Lalagyan na ho ng salamin. Kaya yan, pang sikat ng araw, whatever. Basta mang casing ho ng salamin. At ang action na ginawa ay isinisilid. May isang bagay na isinisilid. Ano yung sinilid at saan isinilid? Ayan, yan ang inyong sasagutin sa pamamagitan ng 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext
empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang mga sasagot online, kinakailangan meron pong sharer badge. Sabi ng isang pilosopo kahapon na ano yan, alam ko kung ano yan, shield bath soap na isinilid sa lalagyan ng salamin. Ang laki naman ng salamin mo. Maliban lang kung pinagputol-putol yung shield bath soap, pwede siguro, ano ha? O kaya yung Pride detergent. Pwede rin, no? Pwede doon eh. Ikaso hindi ho yan ang tamang sagot. Wala ho doon sa inyong sagot ang tumama, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Inaprobahan na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trillion pesos para po sa national budget ng 2026. Ito ay 7.4% na mas mataas kumpara sa 6.323 trillion pesos na national budget para sa 2025 na nakapaloob po sa ating General Appropriations Act. Ayan, o GAA. Katumbas ito ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, inupuan mismo ng Pangulong BBM ang mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak na lahat ng prioridad ng mga proyekto at mga programa ay naka-align sa layunin niyang magkaroon o isulong ang bagong Pilipinas. Partikular na nais niyang bigyang prioridad ang panukalang pondo sa mga programang makatutulong sa bawat Pilipino, lalong-lalo na sa sektor ng edukasyon, kalusugan, trabaho, agrikultura, infrastruktura at iba pang serbisyong panlipunan. O nga naman, yung rice procurement fund ng NIA pala, hindi binigay nitong 2025 ba? Oo, kaya ayun, nalimitahan yung pamimili ng ng palay ng NFA, ng NIA. Ang gandang programa nun di ba? Kasi naibibenta nila ng 29 pesos per kilo. Nang kumikita pa rin, nang hindi sila nalulugi. Yun yung pinapaliwanag ni Director Eddie Guillen. Ayan, ang malaking bahagi ng budget ay ilalaan sa maintenance and other operating expenses o MOOE. 2.639 trillion pesos ang nakalaan dyan. Sweldo at benepisyo ng mga kawani ng gobyerno, 1.908 trillion pesos. Infrastruktura o capital outlays, 1.296 trillion pesos. At financial expenses na 950 billion pesos. Bagamat umabot pa niya sa mahigit 10 trillion ang panukalang pondo na isinumite ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pinili lamang ang pinakamahalaga at pinaka-epektibong programa dahil nga sa limitadong pondo. Ang National Expenditure Program ay ipapasa ng Pangulong Marcos sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang pagbubukas ng regular na sesyon. Ayun. Dapat daw pala yung ipapanukala aabot ng 10 trillion. Ayan, pero dahil nga sa nakita ho nila na mukhang salat ho hindi ganun ka-epektibo ang pangungulekta natin ng buwis, minabuting ibaba ito ng 6.793 trillion pesos. Tanong, ramdam nyo ba yung paggasta ng ganyang kalaking pera para ho sa mga programa ng gobyerno? Kayo hong sumagot. Kung sumagot, mahirap na. Dahil baka sabihin nyo, bias tayo. Kaya kayo tatanungin natin, ramdam nyo ba? Maganda umaga, Pilipinas! Kasama ho dyan yung yung pondo para doon sa 20 pesos per kilo na bigas. Ayan, kasama yan. Kasama dyan din ho yung pagpapatayo ng mga sirang tulay. Yung dami ko nadaan ng tulay sa pagka pupunta kami galing Davao, pupuntang North Cotabato. Yung mga tulay na nire-repair. Sa awa ng Diyos, meron hanggang 3-4 na nagko-construct. Tulay yan, At least tuloy-tuloy. Kahit 3 hanggang 4 lang yung nagtatrabaho, Kaya sa awa ng Diyos, isa't kalahating taon na yata, tapos, hindi pa tapos yun,
Naalala ko lang, baka abutin na naman ng malakas na tubig, yung kanilang nire-repair, tangayin na naman, di ba? Masira na naman. Ganun talagang kaya dapat talaga minamadali. Matapos agad sa lalong madaling panahon. Okay, 5:15 ang oras sa buong kapuluan. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Hindi uno na makalipas ang alas 5 na umaga. Mga kabataang sangkot sa riot sa Tondo, Maynila, hawak na ng MPD at MSWD. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Yang mga kabataan yan ay sangkot sa riot sa Barangay 28 at Barangay 32 na nangyari dito sa Luwalhati Street, Panulukan, Saragossa Street sa Tondo. 4 na menor de edad at 3 lalaking nasa hustong gulang ang dinampot ng Manila Police District na nanguna sa naturang gulo. Kaugnay nito, ipinatawag ni Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Puente ang mga magulang na mga menor de edad kung saan pinagsabihin at pinaalala sa kanila ng umiiral na ordinansa. Pansamantalang dinala sa Manila Reception and Action Center o RAC sa Aroseros ang mga minor de edad para sa proper disposition at intervention, habang ang mga 3 kasama sa riot ay itinanooder na sa Manila Police District Station 2 at naharap sa kasong alarm and scandal. Ang mga dinala sa Station 2, Kuya Angel, ay nasa 18 taong gulang na pataas. Ito si Boy Gonzalez para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, nag-aaral ba yung mga yan? Yung iba daw nag-aaral, pero yung iba, yung mga tawag dito, yung iba hindi nag-aaral. Pero yung iba nag-aaral, mga kabataan na, Kuya Angel. Kaya nga pinaiiral, may higpit na pinaiiral yung curfew sa mga menor de edad mula alas 10 ng gabi. Pero marami pa rin mga lumalabag pag nakuha yung kanilang mga anak, ay may pitch yung paalala at tinatawag ang mga magulang sa mga barangay. Dapat lang naman talaga di ba? Kasi kung nagbabantay yung mga magulang na pagsasabihan ng mga yan, hindi naman magiging matigas ang ulo. Although, likas din kasi sa mga bata ngayon, talagang mga sotel kuminsan di ba? Pagka na pagsasabihan, lalong lalong parang nanggigigil, di ba? Oo. Mabuti na lang. Yung mga riot na yan, bawal na yan. Yan yung maigpit na pinag-uutos nga ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ito si Boy Gonzalez para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mabuti na lang yung mga chikiting ni Boy disiplinado, at napalaki ho ng maayos, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Naghain ng not guilty plea ang Manila Regional Trial Court, Branch 15 para sa isa pang kasong murder laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. Kaugnay ito ng kaso ng pagpatay sa dating board member ng 2 distrito ng Lalawigan sa Negros Oriental na si Michael Dongoga. Ito'y matapos na tumanggi si Tevez na maghain ng plea sa isinagawang arraignment sa kanyang kaso. Paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Tevez, bahagi ito ng protesta ng kanyang kliyente dahil sa mga questionabling pagdadala kay Tevez pabalik ng Pilipinas mula sa Timor-Leste. Maganda umaga, Pilipinas! Inamin naman ni Defense Secretary Kibu Teodoro na nagkaroon siya ng Maltese passport, ngunit isinuko na rin niya ito bago tumakbo para sa national elections. Sa panayam ng DCRS at radyo natin, sinabi ng kalihim, isang smear campaign ang pag-uungkat sa usapin ng kanyang pasaporte sa Malta dahil hindi niya hiningi ang kanyang panig bago pa man ito sinapubliko. Ganit ang kalihim, hindi lamang ito pagpapakalat ng fake news, kundi may tuturing na paninirang puri sa kanya. Ginawa ko yung proseso na maaga, knowing it takes time. Ni-renounce ko yung dito sa BID at ipinarevoke doon mismo sa bansa na yon kasi ayaw nila ng ganong klaseng patakaran. Noong bago pa ako nag-file, nandyan na yan, ni-renounce ko na. Tapos, kinonfirm ako, I answered na nagkaroon ako ng passport, wala namang visa, na-confirm ako. So, kataka-taka, ito'y hindi lang fake news kung hindi smear campaign.
Kasi hindi hiningi yung side ko na pwede ko naman ipaliwanag. Basta na lang nilabas at alam nila na pupulutin ito eh. Maganda umaga, Pilipinas! 5:25 ang oras sa buong kapuluan. Kasama na natin si Dr. Joseph Pranyola ng Center for National Budget. Yung kanyang inaabangang NEP, ito lumabas na. 6.793 trillion pesos. Ayan Doc JR, good morning. Good morning, Congressman Palmones. Ayan, ito na yung inaabangan nyo. Ito ba yung figure na inaasahan ho ninyo o higher or lower? Exactamente 6.7 trillion pesos ang ating inaasahan sa proposed 2026 budget, Congressman. Ang tama din na ito 7.4 na mas mataas kumpara sa budget na inoprobahan. Linawin lang natin, Doc JR, pwedeng bawasan, hindi pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan, pero pwedeng ilipat yung mga pondo after na ito ay ipasa sa Kongreso. Ang specific na example na to natin ngayon, dahil alam naman natin na buo na siya at gawa na, yung ating kasalukuyan na 2025 budget amounting to 6.3 trillion pesos, kumbaga ceiling yan, no? Hindi pwedeng bawasan, hindi pwede rin dagdagan. Pero ang napaloob ng ating budget, lalo na sa DOTR, sa Department of Transportation as an example, yung inilatad dyan at pinopropose na sa 180 billion, balit nung yun ay na-aproban, nagiging 87 billion na lang or 92 billion ang binawasan. Now, more than half? More than half? Yes. Okay. And on the other hand, ang DPWH, yung ito ay pinopropose pa 898 at nang na-aprobahan na nagiging 1.1 trillion. So sa makatuwid, ang dagdag naman sa kanya ay 214 billion. So, ito yung in-increasan at dinidecreasan ng mga budget. So, tama, within the, within the proposed and approved, marami talaga mga pagbabago, Congressman. Kasi ang sinasabi ng DBM, actually daw, dapat nasa mga 10 trillion yung ipopropose na budget, dahil doon sa mga narekomendahan ng iba't mga line agencies. Pero pinili lang yung mga pinaka-importante, pinaka-mahalaga, pinaka-epektibong programa, dahil nga daw po sa limitado yung pondo. Kaya instead of 10 trillion, umabot lang tayo ng 6.793. So ibig sabihin, yung mga inilatag po na pondo para sa National Expenditure Program are the priority programs na sa pananaw po ng Executive Department. What will happen pagka nagkalipat-lipat yung pondo sa ibang mga ahensya? Walang matatapos. Well, sira yung kanilang mga projection. Like for instance, ang sinasabi nga nila dito prioritizing again education, healthcare, and ang pag-integrate din sa iba pang mga budget for the climate change, mga social protection, and hopefully also gusto nila i-address ang devolution of basic services to LGUs, So definitely mawala na naman ito gawa noong alam naman natin na ang National Expenditure Program is just a proposed and the power of the purse is with the Congress. Now, magmula yan sa House of Representatives, taon-taon ating napapansin na doon pa lamang sa kanila, magbago na ang magiging yung loob na mga proposed budget. And then, alam din naman natin ay yan
dadaan din sa Senado at sa BICAM at tulad ng nangyayari sa taon na ito, ang laki talaga ang mawawala, no? Ang worried ko na naman ito, itong special purpose funds, dalawang items, no? Yung miscellaneous personnel benefits fund na this year, no? Noong inapruban po ito, na-islas ng 54 billion. Ang pension and general fund, binawasan din ng 87 billion. So, dito, sa class budget slashment or marami na matuturiti ka, tapos ang labas doon, nawawala yung intention, kundi yung mga personal na mga vested interest na naman ang mangingibabaw. Kaya ko hinuhimay ito, Doc JR, ano ha? Ang nakakaalam ko anong pangangailangan sa ground would be the line agencies. Di ba? Kasi sila yung sila yung implementing agency. So alam nila kung ano yung kulang ang pondo para matapos ang isang proyekto. Alam nila kung hanggang saan dapat na matapos ang isang project, di ba? Lalong-lalo na yung mga yung mga proyekto na may timeline, ano? So silang nakakaalam. So silang ngayon magpo-propose ng budget. Ito ngayon ang sasabihin nila. Ngayon sabi ng DBM, pa-prioritize natin to dahil mas importante ito. So the executive department would propose. Teka muna, mas alam ba ng mga congressman tsaka ng mga senador kung ano yung mga priority programs na yon kaysa sa executive department? Kasi sila yung maglilipat-lipat ng kung ano-ano eh. Ang inalam yata nila yung magkano ang magiging porsyentong mapunta sa kanila. Kumbaga sa usapang kanto, kailangan dito magsisimula ang Korean talks. Siyempre, magkano ang Korean? Ano pa man din ang unique every 3 years, diba? Kapag may election, siyempre ang mga ahensya, siguradong kung ano man ang instructions sa DBM sa kanila, ito ang siling ninyo, susundin nila. Kaya lang, pagdating doon sa Kongreso, House of Representatives, no? Actually, magiging tanong, sino ba ang magiging speaker ngayon? Sino ba ang magiging Appropriations Committee chairman ngayon? So, makikita mo ang takbo kapag meron ng mukha yung ang ating House of Representatives, no? Dahil kung mapunta na naman sa anong tawag dito, sa last yung chairmanship, di ba? Sa pareho pa din, siguradong sila na naman ang makikinabang. So, parang ang sagot sa tanong, sino ang nagdidikta, yung nasa leadership talaga. Ay, susumigin. So, balik lang tayo sa cycle. Ano? Anyway, kayo yung nag-disclose dati na may double appropriation, may triple appropriation. Sabi naman ng DBM, talagang justified yung double appropriation dahil mga continuing projects. Yun nga, hindi ko natin maintindihan eh. Di na-justify yung double appropriation eh. If it involves in billions, dapat nga itong mga double appropriations na to, lalo na yung mga involved nito, no? Dapat meron na ring batas na mag-penalize sa kanila. Hindi po pwedeng gano'n kasi halimbawa, no, ang double appropriations involves kunyari 1 billion and na-double yun. Ibig sabihin, yung 500 million, palampasin na lang natin o yun. Sino nagde-decide po na dapat, anong tawag nito, i-implement? No? That should not be tolerated, Congressman. Anyway, intayin namin, for sure, hihimayin nyo naman ito, no, para makita natin kung meron pa rin, ang liliit ho kasi, very fine print ho yung laman ng NEP, ano, ha? Kaya kung minsan hindi mo makita,
Ay, naputol na si Dr. Ranyola, no ha? Anyway, abangan namin Dr. Joseph Ranyola yung inyong mga detalyadong pagbusisi, ano? Mabuti na lang nga po, meron ho tayong Center for National Budget para habang ito po dinideliberate ng Kongreso, makikita na ho natin yung mga potential na panggagalingan po ng problema, o potential na panggagalingan po ng komisyon, ano ba na, ng usapang Korean. Ayan, ha? Ayan. Hanggang ngayon ho, yung validity po ng 2025 budget, hindi pa ho natatapos eh. Dinidinig pa rin ho nung nasa Korte Suprema pa rin ang mga kaso o yung mga petisyon na isinampa para sa pagkwestiyon dito nga sa ilang probisyon ng 2025 budget. Matatapos na lang 2025, hindi pa nare-resolve, no? Ayan. Paano nga naman yun? Pagka na-resolve, yun, sabihin natin, enacted. Tapos na nga eh. Di ba? Ay, nako. Chief Justice Alex Sigismundo, sana naman po ay agahan ho natin ang pag-resolve sa usaping ito, ha? Kaya siguro sa mga susunod na araw, babalikan natin si Dr. Joseph Ranyola ng Center for National Budget at aalamin natin sa kanya kung mahihimay na nila ilan nga ba sa mga ito ang meron na namang double appropriation. At anong nangyari sa 2025 budget na meron ding double appropriation? Ayan, ha? Kasi nung tinatanong natin ng ibang mga kaibigan natin sa DBM, sabi nila, hindi, justified kasi yung double appropriation. Bakit? Continuing project kasi yan eh. Ay, nako. Ang hirap talaga sa 40% usapin. Magandang umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras na Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Quarantine na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa lalawigan ng Quezon, ha? Tuloy nyo lang yung pagtatanim ho ninyo ng kakao dahil tumataas ang presyo ngayon ng kakao beans, ha? Hindi man ng tablia. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce po sila ng kalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Pero kung gusto ho ninyong i-check yung iba pang mga variants, punta ho kayo sa tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sa mga papawing Pilipino galing abroad, huwag na kayong magpasalubong na imported na tsokolate, mas masarap, mas maganda, at makatutulong ka pa kapag ito'y iyong binili, yung Tangerine Chocolate. 100% gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Bagsak daw po ang presyo ng tilapia sa 7th Avenue Market sa Caloocan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May buntag Kuya Gel. Abay, maraming namimili ngayon ng isdang tilapia dahil yung dating 80 hanggang 120 na tilapia. Pabibili mo na lang Kuya Gel ng 60. At yung malalaki, 70 pesos. Ito yung tilapia galing ng Bulacan. At dito sa si Kuya Ray, ito ka vendor, maraming supply ng isda ng tilapia, lalo na yung galing ng Bulacan. Kaya mas pinudubog yung kanyang paninda, lalo na ngayong umaga. Nung nakarang linggo, nasa 120 ang kilo ng tilapia. Ngayon, 60 at merong 70. Kumpara naman dun sa isdang galing naman ng Batangas, abay yung ito na tilapia po Ingel, pabibili mo nag 170 hanggang 200. So, kumpara mo yung nasa konting diferensya. Hindi, ano mas masarap? Ano mas masarap? Yung tilapia galing Bulacan o tilapia galing Taal? Ano lang, yung lasa kasi ng Gel, yung sa kasi sa dagat yan. At yung tilapia Bulacan, yan ay galing sa yung Tabang. Hindi, Tabang. Medyo brackish nga naman pala. Oo, yung Taal. Freshwater pa rin naman ang ano eh.
Pero mas masarap daw pagdating sa inihaw yung tamang. Dahil manamis-namis. Pero yung kumbaga yung itim, ang pagkakaiba noon, malinamnam. Yan ang pagkakaiba ng lasa. Pero para sa ibang nabibili, yung lasa. Basta tilapia, lasang tilapia. Pero pag sinausaw mo na yun sa bagoong na may sukat bawang, wala, pare-pareho ng lasa niyan. Oo. Talo-talo na. Pero mas maganda yung presyo naman ng mga karne ngayon dahil yung presyo ng karne ng manok ay Kuya Angel ito, 320 yung kilo at 230 yung kilo ng manok na mas mababa. Yung baboy 370. Kung ikukumpara natin ang nakarabariki tayo sa ibang kalapit na syudad, abay nasa 400 yung presyo ng baboy. Dito 370 yung kasin, yung pork chop 370, yung ginili 380, ang pata 340 hanggang 360. Medyo kataasan lang punti yung yepo dahil 420, pero mas mababa pa rin dahil may nagdebenta ng 450. Yung kambing dito ay ganun presyo pa rin, nasa 500 at 460 yung kunat pa at 250 ang papaitan. Yung bangos, mataas pa rin ko yung presyo ng bangos dahil 180 yung small size at yung malalaki umabot ng halos 1 kilo ay 280 yung bawat kilo. Yung galunggong bahagyang bumaba ng 270, halos 10 piso yung binaba dito sa palengke. At yung sugpo merong 420, may 520 at pinakawakal dito ay 1,100 pesos. Sa yellow pin, 350 hanggang 360. Yung hasa ko ito yung nanatiling mataas pa rin yung presyo dahil nasa 400. Yung medyo kahapon pa dahil lagi lamang sa freezer, mabibili mo na 360 bawat kilo at ang mga alumahan ay 320 hanggang 340. Medyo bumaba ng 20 to 30 pesos yung bawat kilo. Sa presyo naman ng gulay, may mga bumaba, may mga tumaas. Yung kamatis natiling 50 to 60. Ang labanos ay 80. Yung talong 100. Yung mahaba at yung bilog naman ay 120. Yung luya bumaba bahagya 180 at yung local 200 yung imported. At ang sibuyas naman medyo tumaas ko yung gel ng halos 10 to 20 pesos. Kahapon may mga 140 hanggang 150, ngayon 160 yung pinakamahal. Sa bawat tumaas din ng 20 pesos, nasa 160 bawat kilo. Ang sayote 50 pesos pa rin. Sa repolyo binagbago 70 hanggang 80. Yung Pechay Bagyo 70 at Tagalog 80. At patatas 40 to 60 pesos pa rin. Ang tumaas ngayon yung siling labuyo mula sa 150 abay umabot ng 200 yung presyo. So sabi nagbabago, lalo na yung sibuyas lalo pag tagulan at nabubulok, mas tumataas yung presyo. Sa palaya 120, ang bahaba 120 pa rin. Yung kinsay 70 pesos o 700 pesos. Ang broccoli 200 at yung siling panigang abay tumataas pa rin ko Angel. Yung dating 70, naging 120 ngayon, 150 pesos yung siling panigang. At ang bako pa ay 90 hanggang 120. Sa presyo ng bigas ko Angel, merong 39, 48, 52, 55. At pinakamahal ay 80 pesos. Ang balagkit 80, yung medyo may kaitim na kunti. At yung magandang klase hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa San Antonio, Grace Park, Caloocan. Aris 23, Edwin Duque na gulat sa Disa Region sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Pero sabi nga po ni Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas, pinakamasarap pa rin ang tilapyang galing ho sa Taal. Ayan, ha? Magandang umaga po kay Mayor Sene Mendoza. Ambassador Harry Ping, good morning po. Justice Max De Leon, si Justice Energito, yan, mga suki natin, maagang magsigising. At saka si
Ma'am Sally, ang mami po ni Justice Raul Villanueva, maaga din bumabangon yan. Parang si si Congressman Ador Plato. Kong Ador, good morning at maraming salamat dun ho sa inyong mga pagbati kahapon sa anniversary po ng DCRH. Ay, Mayor Deo, binabati ka nga pala ni Mayor Seni Mendoza ng happy birthday. AFP handang sumaklolo sa mga naiipit na Pinoy sa Middle East. Detalye na balita mula kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, good morning. Kuya Angel, ipinasisilip the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang non-combatant evacuation operation plan ng militar. Sa gitna ng gulo pa rin sa gitnang silangan. Kasunod dito ng kumpirmado ng pagkasawi ng isang Pinay caregiver sa Israel matapos matamay sa missile strikes ng Iran. Sa ambush interview sa DZRH anniversary, sinabi ni General Browner na kabilang dito ang inspeksyon sa kanilang mga barko at aeroplano. Ang kailanganin sa paglikas. Pakinggan natin ang AFP Chief. Nakahanda pa rin tayo. Ang guidance po natin is that yung plano natin ay i-revisit natin yung plano natin so that it is updated. And yung mga platforms natin, katulad yung mga aeroplano natin at yung mga barko ay dapat nakahanda and they are airworthy or seaworthy. June 15 ang tamaan ng Iranian strike ang 49 anyos na OFW na si Leia Mosquera pero binawian ito ng buhay itong weekend. Ibinabana ng Department of Foreign Affairs ang alert level 2 mula sa alert level 3 o voluntary repatriation. Sa kailan ito, bitanggit ni Browner na siya na nagpadala ng mga barko ang Philippine Navy sa Middle East noon para magsumdon mga Pilipino sakaling gusto nilang makauwi. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Igel. 52 makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo, ito po'y postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan. Ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung dinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. Responsable po yan sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya't nalalabanan po ng ultamayo ang mga problema na dala po ng puyat, pagod at stress. Nabibigyan tayo ng mas magandang kalidad ng tulog. Siyempre, pagka magandang gising, magandang disposisyon sa kinabukasan. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron po kayong mga concerns, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Available po ang ultamayo sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus, Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available pa rin ho yung 10% discount Basta bumili ho kayo sa ultamayo.shop. I-click po ninyo yung QR code, gamitin ang code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang, ACES na umaga. Umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACES na umaga. Resulta ng DNA testing sa pamilya na missing sa Bungero, 3 linggo pa mailalabas, sabi po ng NBI. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. 3 linggo bago mailabas ang resulta ng DNA testing sa pamilya ng missing sa Bungeros. Ito ang sinabi sa DZRH Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation. Matatanda ang ilan sa pamilya ng nawawalan sa Bungero ang nagbigay na ng DNA specimen para sa cross-matching examination sa mga buto ng tao na na-recover mula sa lawa ng Taal. Sabi ni Santiago, ang SOCO ang nagsasagawa ngayon ng DNA examination. Kaya naman anyang malaman sa loob lang ng 24 oras kung buto nga ng tao o hayop ang mga na-recover mula sa lawa ng Taal. Muli niyang tiniyak ang kahandaan ng Bureau na magbigay ng tulong sa Department of Justice na nangunguna sa investigasyon. Sabi ni Santiago, nagka-standby ang kanilang mga forensic expert at ang iba pang suporta, kagaya ng lie detector testing kung kakailanganin ng kagawaran. Pakinggan natin si Santiago. Inatas namin ng ating Secretary of Justice. Naka-standby po kami, handa po kami tumulong. Ang aming forensic experts ay nakahanda po anytime po at ibibigay namin ang aming na itutulong sa investigation.
Ito si Giselle Rico Point para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, mga concrete barrier northbound ng EDSA sa Quezon Avenue. Naku, inararo daw po ng isang truck. Anong truck yan? Bal Gonzales, Rich May Bal. Bal? Kuya Angel. Yes. Kuya Angel, higit 10 concrete barrier ang inararo ng isang dump truck sa northbound ng EDSA. Ito'y pagbaba ng Quezon Avenue flyover sa EDSA, Quezon City. Sa investigasyon ng MMDA Traffic Enforcers, aminadong driver na siya ay nakatulog habang nagmamaneho. Galing ang truck, Kuya Angel, galing ang truck sa Taguig City at nagdala ng buhangin at pauwi na o papunta na ng Porac, Pampanga nang mangyari ang aksidente. Pasado alas 3 pa, Kuya Angel, ng madaling araw nang mangyari itong aksidente, pero ngayon ay inaalis na ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang dump truck na nakapalandra sa kaban ng EDSA, Quezon City. Nagdulot ito ng matinding traffic, Kuya Angel, particular na yung mga sasakyan na galing ng Cubao, Makati area at patungo ng Kamanaba at North Avenue area. Ilang metro lang mga layo, Kuya Angel. Abay, may aksidente rin nangyari dun sa itaas na bahagi ng flyover, itong Quezon Avenue flyover, na kinasasangkutan din ng isa pang dump truck. Sinalpok naman, Kuya Angel, ng dump truck na galing ng Santa Rosa at papunta rin ng Pampanga ang isa pang truck na may kargang 35 mga motorsiklo. Pasag ang windshield ng dump truck, dahilan para magtamo ng minor injuries ang driver at pahinanti nito. Ano bang sandali, Kuya Angel, ay maring buksan na ng MMDA sa traffic ang bahagi ng northbound lane ng Quezon Avenue flyover na pansamantalang isinara ng MMDA dahil doon sa sinasagawang clearing operations sa naganap o nangyaring dalawang aksidente sa magkalapit na lugar dito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Ingat ho dahil madulas ang mga lansangan. Ha? Sabi nga nila, slippery when wet. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angela Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. 2x2 at ACS Balita in just a while. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American writer at humorist no si Samuel Longhorn Clemens, o mas kilala sa kanyang pen name na Mark Twain. Ang sabi niya, no amount of evidence will ever persuade an idiot. ACS Balita, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas!